GR. Number 24935 1-52. March 29, 2022. Nag-ugat ang kaso sa reklamo na may petsang ika-18 ng Oktubre taong 2016 na inihain ng CSR laban sa BPO para sa illegal dismissal, underpayment of salaries at non-payment of separation pay. Sa kanyang position paper, sinabi ng CSR na kinuha siya ng BPO bilang customer service representative noong ika-6 ng Oktubre taong 2012 hanggang sa napilitan siyang magbitiw noong ika-13 ng Disyembre taong 2012. Para patunayan ang kanyang trabaho, nagsumite siya ng mga kopya ng kanyang identification card at payslips. Bilang depensa, sinabi ng BPO sa position paper nito na matapos maabisuhan ng CSR's complaint, nagsagawa ito ng masusing paghahanap sa kanyang mga record ng trabaho ngunit wala itong nakita. Iniuugnay ng BPO ang kakulangan ng record ng trabaho ng CSR sa kanyang maikling panahon ng serbisyo sa kumpanya, na 2 buwan at 7 araw lamang, at ang katotohanang nagsampa siya ng kanyang reklamo 4 na taon matapos ang umano'y pagkakatanggal niya sa serbisyo. Ikinatwiran ng BPO na hindi kapani-paniwala ang alegasyon ng CSR na napilitang magbitiw sa kadahilanang kung siya ay tunay na naagrabyado sa di umano'y constructive dismissal, dapat ay agad niyang isinampa ang kanyang reklamo. At hindi na siya dapat maghintay ng 3 taon at 10 buwan upang ailagak ito. Ipinaliwanag ng BPO na hindi nito maaaring tanggalin ang CSR sa trabaho dahil hindi sapat ang 2 buwang probationary employment para masuri ng kumpanya ang kanyang fitness para sa regularization. Dahil dito, ang kanyang pagtatapos sa trabaho ay posibleng dala ng kanyang voluntaryong pagbibitiw o absence without official leave, AWOL, isang karaniwang pangyayari sa mga call center agent na lumilipat mula sa isang BPO company patungo sa isa pa. Ayon sa korte, sa panahon ng probationary employment, ang layunin ng employer ay obserbahan ang fitness ng empleyado, habang ang layunin ng huli ay patunayan ang kanyang kwalifikasyon para sa permanenteng trabaho. Upang maisakatuparan ang mga layuning ito, mahalaga sa probationary na trabaho na ipaalam ng employer sa empleyado ang mga makatwirang pamantayan para sa kanyang regularisasyon sa oras ng pakikipag-ugnayan. Itinuring na ipinaalam ng isang tagapag-empleo ang mga pamantayan ng regularisasyon kapag nagsagawa ito ng makatwirang pagsisikap na ipaalam sa empleyado kung ano ang inaasahan niyang gawin o magawa sa panahon ng pagsubok ng probasyon. Kung hindi, ang probationary na empleyado ay ituring na isang regular na empleyado. Kaya, ang Seksyon 6D, Rule I, Book V ng Omnibus Rules Implementing the Labor Code of the Philippines, Labor Code, na sinususugan ng Department Order No. 147-15, ay nagbibigay ng Seksyon 6D, sa lahat ng kaso ng probationary na trabaho, dapat ipaalam ng employer sa empleyado ang mga pamantayan kung saan siya magiging kwalipikado bilang isang regular na empleyado sa oras ng kanyang pakikipag-ugnayan. Kung walang mga pamantayang ipinaalam sa empleyado sa panahong iyon, siya ay ituring na isang regular na empleyado. Sa pag-amin na ang CSR ay probationary employee nito, tungkulin ng BPO na patunayan na ipinaalam nito sa CSR ang mga pamantayan kung paano siya magiging kwalipikado bilang isang regular na empleyado. Gayunpaman, ang BPO ay hindi nagpakita ng anumang ebidensya tulad ng handbook ng patakaran, manual ng pagpapatakbo, dokumento o evaluation na nagsasabing ipinaalam nito sa CSR ang pamantayan para sa regularisasyon. Ang CSR ay itinuring na regular na empleyado ng BPO ayon sa batas. Bagamat pasanin ng employer na patunayan na ang pagpapaalis sa empleyado ay para sa isang wasto o autorisadong dahilan, dapat munang patunayan ng empleyado sa pamamagitan ng matibay na ebidensya na siya nga ay na-dismiss. Para patunayan ang katotohanan ng pagkakatanggal sa kanya, sinasabi ng CSR na sinabihan siya ng operations manager ng BPO na huwag nang mag-report sa trabaho. Upang suportahan ang kanyang alegasyon, iniharap ng CSR ang photocopy ng kanyang pakikipag-usap sa SMS sa kanyang supervisor, kung saan ipinaliwanag ng huli na ang mga manager ng BPO ang nagpasya na tanggalin siya. Sa korte, ito mismo ang nagpapatunay sa katotohanan ng pagkakatanggal ng CSR sa trabaho. Higit pa rito, dahil hindi nagpakita ang BPO ng kopya ng sulat ng pagbibitiw ng CSR o anumang ebidensya na nag-AWOL ang CSR,
hindi maaaring isaalang-alang ng korte ang mga paratang nito na voluntaryong nagbitiw o inabandona ng CSR ang kanyang trabaho. Kung ganoon ang kaso, maaaring sabihan siya ng BPO na mag-ulat pabalik sa trabaho o kasuhan siya ng abandonment. Ang CSR ay illegal na tinanggal sa trabaho. Ang empleyado na illegal na tinanggal ay may karapatan sa buong back wages, kasama ang mga allowance at iba pang mga benepisyo, na kinalkala mula sa oras na ang kanilang aktwal na sahod ay ipinagkate mula sa kanila hanggang sa oras ng kanilang aktwal na pagbabalik sa trabaho. Maaaring igawad pa rin ang separation pay sa isang empleyadong iligal na natanggal bilang kapalit ng muling pagbabalik kapag hindi na maisa sa katuparan ang reinstatement dahil sa mahabang paglipas ng panahon o dahil sa mga sitwasyon. Sa kasong ito, hindi na posible ang reinstatement para sa empleyado. Dahil ipinanganak siya noong ika-19 ng Agosto taong 1955, siya ay 66 na taong gulang na ngayon at sa makatuwid ay lampas na sa edad na 65 dahil sa compulsory retirement age ayon sa batas. Dahil dito, ibinibigay ng korte ang kanyang separation pay bilang kapalit ng pagbabalik sa trabaho. Dahil dito, ang pag-compute ng kanyang mga back wages ay dapat mula sa oras ng kanyang iligal na dismissal noong ika-13 ng Desyembre taong 2012 hanggang sa kanyang compulsory retirement age noong ika-19 ng Agosto taong 2020.